mga magulang yan. Paglabas ni Samuel sa gym ay sinabihan ni Mael na hindi pala pwedeng daanin sa sparring si Jacob. Giniit ni Samuel na na-underestimate niya ito, kaya agad sinabihan ni Paeng na walang nakakatalo kay Samuel pero nakahanap na siya ng katapat niya, kaya delikado siya. Lalo't sa sparring pa lang ay ganun na siya makipaglaban, kaya meron pa siyang kayang gawin, at kung ganun nakatindi si Jacob ay baka mas grabe pa si Roldan, kaya kailangan niyang mag-ingat dahil baka kung anong demonyo ang mapapalabas niya sa kanila, lalo't tuloy-tuloy niya silang ginagalit. Habang naka-duty naman si Arisa ay pinuntahan ni Aling Lolita na may daladalang baon para sa dalaga. Pinaliwanag ni Aling Lolita na hindi niya nadalahan ng pagkain niya noong isang araw kaya pinagluto niya ito. Sinabihan naman ni Arisa na hindi niya kailangan gawin yun dahil may nabibilihan siya ng lunch malapit doon. Nilagay ni Aling Lolita sa mesa yung dala niya, sabay sinabihan niya si Arisa na lumipat na sila ng bahay, kaya nagkunwaring hindi alam ng dalaga na agad niyang sinabihan si Aling Lolita na maganda't nakalipat na sila dahil mas magiging safe na sila doon, lalo na si King. Nilabas ni Aling Lolita yung isang papel at susi, sabay kuha sa mga kamay ng dalaga at inabot niya ito, na binilin pa niya na yun ang bago nilang address at susi sa kanilang bagong bahay. Natandaan niyang may bahay siyang uuwian, sabay nagpaalam na din itong kailangan na niyang umalis dahil susunduhin pa niya si King. Nang makaalis si Aling Lolita ay humagulgol si Arisa, sabay tingin sa address ng bago nilang bahay, kaya sinabihan ni Anso na tama yung sinabi niya na hindi siya kinalimutan nila Samuel na siya lang talaga ang makulit. Pag-uwi naman ni Jacob ay sinalubong siya ni Chloe kung saan sinabihan ng bata na andoon ang lolo Diego niya, sabay tinanong niya kung ano ang nangyari sa mukha niya dahil may mga pasa ito. Gulat na gulat naman si Leia sa itsura ng asawa niya, kaya agad niyang kinuha yung first aid kit. Agad sinabihan ni Jacob na hayaan niya ang asawa niya dahil lalaki ito, sabay sinumbat niya kay Jacob na iniiwan niya ang pamilya niya sa bahay nila para makipagbasa gulo na mas maganda na lang sana na gamitin niya yung oras niya para sa anak at asawa niya. Pinagtanggol naman ni Leia ang asawa niya na wag masyadong harsh ang daddy niya sa kanya dahil kahit busy siya ay hindi siya nawawalan ng oras para sa kanilang mag-ina. Giniit ni Diego na si Jacob ang ama ng tahanan, kaya mataas ang expectation niya sa kanya dahil pinagkatiwala niya silang mag-ina sa kanya, sabay tinawag niya si Chloe para maglaro sa labas. Nang makalabas na ang mag-apo ay tinanong ni Leia ang asawa niya kung ano ba talaga ang nangyari, na agad namang sinabihan ni Jacob na naka-sparring lang siya sa gym pero hindi niya inamin na si Samuel ang nakalaban niya. Giniit ni Leia na yun lang pala ang dahilan, kaya dapat nag-explain siya sa daddy niya na kahit kailan ay hindi nawala yung takot niya sa kanyang ama. Agad namang sinabihan ni Jacob na sino bang hindi matatakot sa tatay niyang ex-general. Pinaliwanag ni Leia na mga kriminal lang ang matatakot sa daddy niya, lalo't kilala niya ang daddy niya na may magandang integridad, kaya biniro niya si Jacob kung kriminal ba siya, na kinagulat ng asawa niya. Kaya naalala rin ni Jacob yung mga pinatay niyang mga tauhan nila at maging ang mga pinatay ni Diego. Hindi naman mawala ang tingin ni Arisa sa text ng kuya niya na susundin niya ito kinabukasan sa kondo ni Enzo. Nagulat ang dalaga nang iabot ni Enzo yung susi ng kondo niya at pinaliwanag pa niyang in case na maglayas siya ulit ay hindi na siya matutulog sa coffee shop, kaya nagpasalamat naman ang dalaga. Pinaliwanag ni Enzo na malungkot na naman sa kondo niya dahil mag-isa na naman ito. Pabirong sinabihan ng dalaga na ang arte niya na parang hindi na sila magkikita sa coffee shop, kaya inamin ni Enzo na iba pa rin kapag may kasama siya, kaya sinuggest ni Arisa na bumalik na ito sa daddy niya para may kasama ito. Sinabihan ni Enzo na malabo yun at mas complicated yung sitwasyon niya. Diretso ang sinabihan ni Arisa na ang unfair niya dahil hindi siya nagsasabi ng problema niya, samantalang siya ay alam niya lahat ang problema ni Arisa sa kanyang pamilya. Sinabihan niya ang binata na magkwento naman ito sa kanya para alam niya ang mga ganap sa buhay niya. Inantay naman ni Agnes si Samuel kahit nagabihan na itong dumating at naawa siya sa mga pasa niya sa mukha, sabay giniit niyang baliw talaga si Jacob. Pinaliwanag ni Samuel na sigurado siyang napikon siya dahil malakas yung alas na hawak niya.
Tinanong ni Agnes kung hindi masakit yung mga pasa niya dahil sigurado siyang mag-aalala si Aling Lolita kapag nakita niya, kaya nilabas niya yung ointment niya na ginagamit niya kapag natatalsikan siya ng mantika, sabay pahid sa mukha ni Samuel. Pero napahinto ito at napatingin kay Samuel nang mapansin niyang tinititigan siya. Dahang-dahang hinawakan ni Samuel yung pisngi niya, sabay halik kay Agnes at bumigay din ito, pero biglang tumigil si Agnes nang maisip niyang mali yung ginagawa nila, lalo't may asawa siya. Dahil dito ay agad nagsorry si Samuel, kaya nagsorry din si Agnes dahil hindi yun dapat mangyari, kaya nagpaalam na din ito. Kinuwento naman ni Enzo kay Arisa na hindi sila close ng papa niya at masyado siyang busy sa trabaho niya dahil siya yung tao na mahalaga yung salitang success, kaya hinawakan ni Arisa yung balikat niya, sabay nagsorry ito. Kaya tinitigan ni Enzo na pareho silang nakilig at muntik nang nagalikan, pero umiwas si Arisa. Agad namang tumayo ang dalaga at sinaad niyang inaantok na siya, kaya agad ding pumasok si Enzo sa kwarto niya. Nang matutulog na ang dalawa ay pareho silang nakikilig at hindi mawala sa mga isip nila ang kanilang mga mukha. Pagkatapos naman ng bidding ay uminom si Roldan, lalo't natalo ito na mas na bad trip nang lapitan pa nila Mr. Diaz kasama ang anak niya, kung saan sinabihan siyang parang talunan ng itsura niya at parang tanggap na niya na natalo siya, kaya palabang sinabihan ni Roldan na hanggat wala pang nakakapirma sa kontrata ay marami pang magbabago. Ininsulto ng anak ni Diaz si Roldan na sinabihan niyang nagsasayang lang siya ng oras lalo't wala na siya sa momentum, kaya sinumbat ni Roldan na ang sabi ng mga kakilala niyang matatanda na ang mga mabibilis umakyat ay mabibilis ding bumababa at babagsak. Sabay sinabihan niya si Mr. Diaz na pasmado ang bibig ng anak niya, kaya mapapahamak ito dahil sa kanya, sabay umalis na din siya. Gagamitin nila Roldan si Johnny para ma-raid yung bodega nila Diaz at gagamitin nila yung cellphone na pinabuksan ni Johnny na binigay ng kanyang detective at ilalagay nila doon yung lead para mahanap at masundan nila yung hideout nila Mr. Diaz at doon ay mamamatay ang anak niya dahil sa pagre-raid ng Inleya na si Johnny ang mismong namuno na wala siyang kaalam-alam na ginagamit lang siya nila Diego para makuha nila at para mapatumba ang mga taong hindi nila kayang makontrol. Dahil sa pagkamatay ng anak ni Mr. Diaz ay maghihiganti ito na mag-uutos siya ng papatay kay Enzo, kaya mamanmalan nila ang binata, pero nagkataon namang kasama niya sila Samuel at Arisa dahil susunduin ni Samuel ang kanyang kapatid na doon sila sa parking area maaabutan. At dahil mababaril si Enzo ay manlalaban si Samuel, pero mababaril din siya. Sasabihan ni Aling Lolita si Arisa na kailangan niyang tawagan ang papa ni Enzo dahil nasa hospital ang binata. Malalaman na ni Samuel na si Roldan ang tatay ni Enzo at malalaman na din ni Roldan na may koneksyon na si Enzo na kanyang anak sa pamilya nila Samuel. Madadat na ni Roldan si Arisa sa hospital na siya mismo ang nagbabantay sa kanyang anak. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Sins of the Father dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood, mag-likes at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga advance episode. Marami pong salamat.